Thursday ng ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, mananalig kayo na ako'y ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Natatakot po ba tayo sa mga problema at pagtataksil? Bilang tao, si Jesus ay nakaramdam din ng takot sa mga paghihirap at pagtataksil. Ngunit ang kanyang takot ay hindi nakapigil sa kanya o hindi naging dahilan upang siya'y huminto, kalimutan at iwanan ang kanyang misyon para sa ating kaligtasan. Ito ay nakadagdag pa ng lakas sa kanyang determinasyon na magpatuloy at gawin ang kanyang misyon. Hindi huminto sa Jesus sa harap ng mabigat at malaking balakid na kailangan niyang harapin dahil alam niyang mayroon siyang misyon na dapat makamit, at alam din niyang pagkatapos niyang daanan ang paghihirap, pagpapakasakit at kamatayan ay mayroon pong tagumpay at maluwalhating muling pagkabuhay. Ang pag-aasawa ay nag-uumpisa po na parang harden ng mga rosas, mabango at matamis. Ngunit paglipas ng maraming taon, mayroong mga problemang dumarating, mayroong mga pagsubok, paghihirap at pagtataksil sa kanilang sinumpaang habang buhay na pagmamahalan. Ano po ba ang dapat nating gawin? Huminto, maghiwalay, lumayas, umalis, na nakayuko ang ulo na parang talunan, o manatili at harapin, yakapin ang paghihirap at pagtataksil para sa kabanalan ng marriage covenant, para sa kabanalan ng sinumpaang panghabang buhay na pagmamahalan sa kasal. Manatili tayo at lumaban para sa kabanalan ng marriage covenant. Alalahanin natin na nananatili si Jesus sa kanyang misyon sa harap ng paghihirap at pagtataksil ng kanyang mga kaibigan at ng taong kanyang pinapakain. Paano kaya kung bumitayo si Jesus sa kanyang misyon para sa ating kaligtasan? Wala namang mawawala sa kanya. Siya pa rin ay Diyos at makapangyarihan, ngunit nananatili siya para sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating lahat. Maraming mag-asawa sa ating panahon na pinili nila ang mas madali at mabilis na paraan ng pagtakas at pag-iwas ng pagsubok sa buhay mag-asawa. Pinili nila ang paghihiwalay at kalimutan ang sinumpaang panghabang buhay na pag-ibig sa isa't isa, at kinalimutan din ang kapakanan ng kanilang mga anak. Hindi po tinalikuran ni Jesus ang kanyang paghihirap at ang pagtataksil ng kanyang mga kaibigan. Hinarap niya ang mga ito at kanyang pinagtagumpayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.